Guys, welcome. Collective reading tayo ngayon for no contact situation. So, tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo. So, be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. So, dito na meron akong nakitang Gemini, Libra, and Aquarius. Meron din ditong Virgo, Taurus, and Capricorn. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. Scorpio, Cancer, and Pisces. So, halos lahat, narito. Gemini, Aquarius, and Libra, Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayan. Malakas si Virgo. Sagittarius, malakas din. Libra. Pero andito naman lahat. Ayan. Nang ibabaw lang yung tatlo. So, start na tayo. So, dito, meron akong nakikitang tao dito na yung bang tipong kinokontrol niya yung sarili niya. Pero, meron kasi tong emotional, para ba siyang emotional? Ganon. Hindi siya fully detached, pero may struggle na nangyayari sa taong ito. Kumbaga, yung struggle dito, ano ba siya, yung tipo na confused siya sa totoo niyang nararamdaman. Okay, lalo-lalo na sa'yo. Kasi dito, matindi yung pagpipigil ng taong ito sa sarili niya. Para bang gusto niyang kontrolin yung sitwasyon, yung emosyon. Ayaw niya magmukhang mahina dito. Okay? Para bang ayaw niya magmukhang mahina. Denial siya sa kanyang nararamdaman. Kaya dito, hindi naman yung bang tipo na magulo yung isip niya dito eh. Marami siyang hindi nasabi sa'yo. At yun yung nagpapagulo sa isip niya rito. Meron siyang mga tinagong feelings. Very denial. So dito nahirapan to mag-balance pagdating sa kanyang emosyon. Para bang overwhelmed siya mentally and emotionally. Pero dito meron tong mga katotohanang pilit niyang iniiwasang harapin. Posible ayaw niyang aminin gaano siya naapektuhan dito. Okay? Pero apektado to ha. Nawalan to ng stability dito. So, may energy dito ng selos. Pwedeng selos, inggit, dahil sa stability na meron ka kasi nawalan siya ng stability dito. Or pwede ring insecure. Para ba siya yung klase ng tao na takot mawalan ng control. Kumbaga yung feeling niya dito, hindi sapat eh. Okay? So dito, may time na pagod na tong lumaban. Nagpapanggap siyang okay lang siya. Pero unti-unti nang bumibigay yung depensa ng taong ito. So nakikitaan ko rin dito, pagdating sa kanyang emosyon, imbalance, masyado siyang emotional. Para bang merong inner chaos sa loob-loob niya, or sabi natin na para ba siya dito na impatient, nawawalan siya ng pasensya, pwedeng madaling mag-init ang ulo, hindi siya payapa. Para bang pag wala siyang control sa sitwasyon dito, madali siyang mainis, madali siyang magalit. Nagkakaroon siya ng yung mood niya paiba-iba.
Malakas pa rin yung ego niya ha. Ma-pride siya. Gusto niya magmukhang panalo or unaffected sa inyong dalawa. Or gusto niyang unaffected yung tingin ng ibang tao sa kanya. Ganon. Para bang gusto niyang hindi siya apektado sa inyong dalawa. Okay lang siya. Kahit may nangyari sa inyong hindi maganda, wapakal siya. Ganon. Pero yung totoo, sobrang apektado siya. Pero gusto niyang ipakita sa iba na hindi siya apektado. Nakikita ka ng tao na to na mataas yung value mo ngayon ha. Yun yung pinagkaibahan ano. Kung before, hindi niya kita yung halaga mo, ngayon nakikita ng taong ito yung halaga mo. Kita niya kasi kung gaano ka-independent ngayon, kung gaano mo ini-improve yung buhay mo, kung gaano ka nagiging maayos. Para bang mahirap kang abutin, okay, para sa taong ito. Doon yun pumapasok yung admiration sa Nine of Pentacles. Para bang gustong-gusto ng tao na to na lumapit sa'yo. Hindi man biglaan pero susubok paunti-unti. Energy ng ayaw kong tuluyang mawala ka. Okay? Ayaw niyang mawala ka. So, nakikitaan ko dito, no? Kahit ba gusto ng tao na to na lumapit, may emotional withdrawal pa rin. Tahimik lang siya. Nag-o-observe. So, mabigat yung urge na mag-reach out dito o magkaroon ng movement or communication. Mabilis tumakbo yung emotion ng taong ito. Okay? Pero mga yung sinabi ko nga kanina, moody. Pero in fairness ha, guilty siya dito. Yung bang tipong pakaramdam na may malang nangyari sa connection ninyo. Pwedeng hindi niya maharap yung accountability rito. Okay? Para bang ramdam niya dito, hindi siya naging patas. Pakaramdam ng tao nito, mali yung ginawa niya sa connection ninyo. Mga ganon. So, malalim yung kanyang emosyon dito. Na hindi niya maipahayag. Sobra siyang emosyonal pero hindi healthy yung pag-handle niya nito. Mood swing, pagiging overly sensitive siya. Okay? Napaka-sensitive niya. Hindi siya totoong masaya dito. Wala siyang kasiyahan. Kahit anong pilit niyang ipakita, no, andun pa rin yung lungkot. Andun pa rin yung emptiness sa puso ng tao na to. Kaya imbis na umamin dito, mas pinili na lang niyang umatras dito. Para ba mas pinili niyang mag-isa? Para nagkaroon siya ng self-isolation yung energy ng taong ito. Okay? So, kung kilala mo to, no, so comment down below. Pero nakikitaan ko dito, no, may pagpipigil siya sa kanyang sarili. Dahil gusto niya kontrolado siya. Ganon. Pero emotionally, nahihirapan tong tao na to. Parang nahihirapan siyang itago yung totoo niyang nararamdaman. Na hindi siya apektado, ganon. Hindi, yung bang tipong ayaw niya ipahalata na sobra yung epekto niya sa'yo. Kaya dito, dun pumapasok yung conflict. Sa pagitan ng pride, pwede rin yung tipong control versus sa tunay na nararamdaman. Ganon kasi yung nangyayari dito. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. So, tingnan natin ano. Tanong natin, ano ba yung dahilan? Or ano ba yung gusto niya mangyari? Bakit hindi niya tuluyang mabitawan yung connection ninyo? Okay? Kasi nakikitaan ko dito, nagpapanggap lang siya na okay pero
Ayaw kanyang pakawalan. So, kukuha tayo ng 6. 6 na card. One, two, four, 5, 6. Bakit ba ayaw kanyang pakawalan? Lumabas ang King of Cups and Emperor. So, dito, no, nahirapan tong mag-let go. Kahit ba pilit niyang binibitawan dito, no. Pwede rin, yung bang tipong pilit niyang dumidistansya or dinidistansya niya yung sarili niya dito. Pero may kapit pa rin. Ito lang nakikita ko. Pwede rin kaya may kapit dahil siya yung klase ng tao na takot siyang mawalan ng control sa koneksyon. Kaya pagdating sa 8 of Swords, feeling trap siya. Lalo-lalo na sa isip niya, sa emosyon niya. Maring overthinking, takot, or self-restriction. Para bagang gusto niya kumawala pero siya rin yung pumipigil sa sarili niya. Kaya pagdating dito sa sa The Star Reverse, meron siyang disappointment o emotional pa rin tong tao na to. Okay? Tinamaan mo ang kanyang damdamin dito, no? Meron kang mga nasabing mabibigat. Posible nawalan siya ng hope, lalo na sa sitwasyon nyo. Pero, hindi man ibig sabihin wala nang nararamdaman, no? Kumbaga, may energy dito na lungkot at emotional tong taong ito. So, dito, no, lumabas si 8 of Cups. May parte sa kanya dito na gusto nilang lumayo at protektahan yung sarili niya. Ito yung aalis ako kahit mahirap. Ganun yung energy ng taong ito. Pero sa ilalim ng lahat, controlled to. Malalim tong, alam mo yun, malalim pa rin yung emosyon niya. Hindi man to vocal, hindi man to mature. Yung totoo pa rin dito ay mas nananatili siya sa totoo niya. Okay? Or baka energy mo to si King of Cups. Yung parang ikaw yung klase ng tao na malalim, parang malalim lahat para sa'yo, very controlled ka, hindi ka man vocal pero nakikitaan na nagmamature ka, okay? Para bang totoo pa rin yung nararamdaman mo, ganyan, nagpapakatotoo ka. Malakas yung need niya for control. Ayaw niya maging vulnerable. Nawawalan siya ng power sa ganung sitwasyon. Posible gusto niyang siya yung may final say o may control sa distance ninyo. Gusto niya siya yung nasa ganun sitwasyon. Kasi ma-pride to eh. Pero may party dito na gusto ng alisan yung bigat ng koneksyon. Pero hindi siya totally makagawa ng ganun dahil emotional detached pa rin tong tao na to. Kaya dito, mas nagiging open siya sa tunay niyang nararamdaman kapag may nakakausap siya. Ganun. Para bang gusto na lang ng tao na to ng pagbabago. Okay? Ayun, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.